Ako lang ba ang nakakaranas nito? Naitanong niyo na rin ba ito sa inyong sarili habang nakaupo sa isang tahimik na silid marahil sa waiting room ng doktor at ang tahimik at nakahiwalay na tanong na yon ay pumapasok sa inyong isipan? Iniisip ninyo ang isang pagbabagong napansin sa inyong katawan, isang hindi komportabling pagbabago sa inyong intimate health na parang napaka-personal at marahil ay nakakahiya pang sabihin ng malakas. Marahil ito ay isang patuloy na panunuyo na ginagawang isang masakit na alaala, ang pakikipagtalik isang biglaan at nakakahiyang pagtagas ng ihi kapag tumatawa o isang pakiramdam ng kabigatan sa inyong balakang na hindi ninyo lubos maipaliwanag. Kung ang tanong na yan ay sumagina sa inyong isipan, hayaan ninyong siguruhin ko sa inyo bilang isang gynecologist na nagkaroon ng pribilehiyong alagaan ang mga kababaihan sa loob ng mahigit 3 dekada. Hindi po kayo nag-iisa. Ang pangalan ko po ay Dora Mila de la Paz at ginugol ko ang aking karera sa mga klinika mula sa maaraw na baybayin ng Palawan hanggang sa abalang sentro ng Maynila na nakikinig sa mga ibinubulong na alalahanin ng mga kababaihan sa kanilang mga ginintuang taon. At napansin ko ang isang nakababahalang pattern. Napakaraming kababaihan na lampas 60 anyos ang tahimik na nagdurusa at itinuturing na lamang na hindi maiiwasang bunga ng pagtanda ang mga makabuluhan at nagagamot na isyong pangkalusugan. Mayroong isang laganap na maling paniniwala sa ating lipunan na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang intimate health ng isang babae ay hindi na isang prioridad. Ang sabi-sabi, kapag lampas na sa panahon ng panganganak, kapag tapos na ang menopause, kailangan na lamang tanggapin ang isang antas ng discomfort dysfunction at pagkawala ng koneksyon sa sariling katawan. Ang pananaw na ito ay hindi lamang mali, kundi ito ay lubhang nakapipinsala. Ninanakaw nito sa mga kababaihan ang mga tao ng sigla, ginhawa at kagalakan. Hinahayaan nitong lumala ang mga kondisyon na maaring maiwasan o pamahalaan na kung minsan ay umaabot sa punto na nagdudulot ng malubhang komplikasyon sa kalusugan. Ngayon, wawasakin natin ang mitong ito. Magkakaroon tayo ng isang prangka at tapat na pag-uusap tulad ng pakikipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan na isa ring medical expert. Gagabayan ko kayo sa 4 sa mga pinakakaraniwan, ngunit pinakamadalas na binabaliwalang pagkakamali sa intimate health na nakikita ko sa aking practice. Hindi ito mga simpleng pagkukulang. Ito ay mahahalagang aspeto ng inyong kapakanan na may direktang epekto sa kalidad ng inyong buhay. Aalamin natin kung bakit ang simpleng pagtitiis na lang ay hindi na isang katanggap-tanggap na stratehiya. At bibigyan ko kayo ng simple at praktikal na mga hakbang na maaari ninyong gawin upang maibalik ang inyong ginhawa at kumpiyansa. Ito ay hindi lamang tungkol sa payong medikal. Ito ay tungkol sa empowerment. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang inyong ika-6 na po, ika-70, ika-80 at mga susunod pang taon ay maipamumuhay ng may dignidad, sigla at intimasiya na karapat-dapat para sa inyo. Pagkakamali, Gasiwan, ang pagtitiis sa panunuyo at sakit sa puwerta. Isa sa mga pinakalaganap at nakapipinsalang pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng mga kababaihan ay ang tahimik na pagtitiis sa discomfort ng mga pagbabago sa puwerta pagkatapos ng menopause. Madalas itong nagsisimula ng dahan-dahan. Isang pakiramdam ng panunuyo, kaunting pangangati, na isinasantabi ninyo bilang reaksyon sa bagong sabon o marahil ang pakikipagtalik ay nagsisimulang maging hindi na komportable kahit medyo masakit. Ang karaniwang tugon, ang tahimik na pag-atras. Ang mga kababaihan ay nagsisimulang iwasan ng intimasiya, hindi na nila binabanggit ang discomfort sa kanilang mga partner at ang pinakamalala, hindi nila ito sinasabi sa kanilang mga doktor. Naniniwala sila na ito na ang kanilang bago at hindi mababagong katotohanan. Naaalala ko ang isang pasyente
Tawagin natin siyang Aling Carmen, isang masiglang 18 anyos mula sa labas lang ng Cebu City. Siya ay isang masugid na hardinera at mahilig mag-ballroom dancing kasama ang kanyang asawa. Nang una siyang magpatingin sa akin, ito ay para sa isang routine check-up at sa pinakahuling bahagi na lamang ng aming appointment. Habang ang kanyang kamay ay nasa doorknob, siya ay nag-atubili at nagsabing, "May isa pa po sana, pero siguro dahil lang po ito sa katandaan." Ang isa pa na yon ay isang antas ng panunuyo at sakit sa puwerta na naging dahilan upang tuluyan na niyang itigil ang pakikipagtalik sa kanyang asawa sa loob ng 41 taon. Inamin niya na pakiramdam niya ay sira, na siya at nawala ang isang mahalagang bahagi ng kanilang pagsasama. Ang kwento ni Aling Carmen ay nakalulungkot na karaniwan. Bakit ito nangyayari at bakit ito mapanganib? Ang isyung ito ay isang kondisyong medikal na kilala bilang Genitourinary Syndrome of Menopause o GSM. Ito ay isang terminong sumasaklaw sa isang hanay ng mga sintomas na sanhi ng biglaang pagbaba ng antas ng estrogen pagkatapos ng menopause. Ang estrogen ay ang hormone na nagpapanatili sa mga tissue ng puwerta na makapal, basa at nababanat. Kung wala ito ang mga dingding ng puwerta, ay maaaring maging manipis, tuyo at marupok, isang kondisyon na tinatawag na vaginal atrophy. Hindi lamang ito isang maliit na abala. Ang pagnipis ng tissue na ito ay nagiging dahilan upang mas madali kayong magkaroon ng punit at pagdurugo habang nakikipagtalik na hindi lamang masakit, kundi maaari ring magpataas ng panganib ng mga impeksyon. Bukod pa rito, binabago ng pagbaba ng estrogen ang pH balance ng puwerta na ginagawa itong hindi gaanong epektibong hadlang laban sa bakterya na humahantong sa mas mataas na insidente ng urinary tract infections, UTIs. Ang pagbabaliwala sa mga sintomas na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong sex life. Maaari itong humantong sa isang cycle ng paulit-ulit na pananakit, pabalik-balik na impeksyon at isang malaking dagok sa inyong self-esteem at relasyon. Para kay Aling Carmen, ang patuloy na discomfort at pag-iwas sa intimasya ay lumikha ng isang masakit na emosyonal na distansya sa pagitan nila ng kanyang asawa na nalilito at nasasaktan sa kanyang pag-iwas. Ang mga solusyon na nagbibigay ng ginhawa. Ang magandang balita na ibinahagi ko kay Aling Carmen at nais kong ibahagi sa inyo ay ang GSM ay isa sa mga pinakamadaling gamutin na kondisyon na nauugnay sa kalusugan pagkatapos ng menopause. Hindi ninyo kailangang pagtiisan ang discomfort na ito. Ang mga solusyon ay iba-iba at napaka-epektibo. Una, para sa banayad na panunuyo, magsimula sa mga simpleng bagay. Ang mga dekalidad at over-the-counter na vaginal moisturizer na ginagamit ng regular 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, hindi lamang tuwing makikipagtalik ay makakatulong na ibalik ang kahalumigmigan sa mga tissue. Isipin ninyo ito na parang paggamit ng moisturizer sa inyong mukha o kamay. Ito ay tungkol sa tuloy-tuloy na rehydration. Para sa discomfort habang nakikipagtalik, mahalaga ang isang mahusay na silicone-based o water-based na lubricant. Gayunpaman, para sa maraming kababaihan, lalo na sa mga tulad ni Aling Carmen na may katamtaman hanggang malubhang sintomas, hindi sapat ang mga hakbang na ito. Dito pumapasok ang mga diresetang gamot at sila ay mga game changer. Ang gold standard ay ang low-dose vaginal estrogen therapy. Hindi ito kapareho ng systemic hormone replacement therapy, HRT, na maaaring narinig na ninyo na may mas maraming panganib at ginagamit para sa mga sintomas tulad ng hot flashes. Ang vaginal estrogen ay maaaring nasa anyo ng cream tableta o isang flexible ring na ipinapasok sa puwerta. Ito ay direktang kumikilos sa mga tissue ng puwerta na may kaunting pagsipsip lamang sa iba pang bahagi ng inyong katawan, na ginagawa itong isang napakaligtas na opsyon para sa karamihan ng mga kababaihan, kahit na sa ilan na may kasaysayan ng breast cancer,
Isang pag-uusap na dapat gawin kasama ang inyong oncologist at gynecologist. Para kay Aling Carmen, isang reseta para sa vaginal estrogen cream na ginagamit 2 beses sa isang linggo ay ganap na nagbago ng kanyang sitwasyon. Sa loob ng 1 buwan, nawala ang sakit na glaho, ang patuloy na discomfort, at muli nilang natuklasan ng kanyang asawa ang intimasiya na akala nila ay nawala na magpakailanman. Mayroon ding mga non-estrogen na di-resetang option tulad ng isang tableta na tinatawag na ospemifene na makakatulong na muling buuin ang vaginal tissue. Ang susi ay ang magsalita. Ang inyong ginhawa ay hindi isang luho. Ito ay isang mahalagang bahagi ng inyong kalusugan. Ano po ang nararamdaman ninyo habang binabasa ito? Mayroon ba sa mga ito ang tumutugma sa inyong sariling karanasan? Kayo ba o isang taong mahal ninyo ay tahimik na nakikipaglaban sa mga isyong katatalakay lang natin? Kung nahanap ninyong nakatulong ang impormasyong ito at nararamdaman ninyong maaari itong magbigay sa inyo ng lakas ng loob na humingi ng tulong, pakitype po ang "wa" sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito angkop sa inyo o sa tingin ninyo ay mas mahusay, sana naming naipaliwanag, pakitype po ang "sapo". Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa amin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman upang matugunan ang inyong mga pangangailangan. Pagkakamali. 2. Ang pagturing na normal sa pagtagas ng ihi, urinary incontinence. Hindi na ako makatalon sa trampoline kasama ang mga apo ko. Sabi sa akin ng isang 72 anyos na pasyente mula sa Baguio City na tinatawanan lamang ito. Maliit na halaga lang iyan na kapalit ng pagtanda. Nakita na nating lahat ang mga biro sa mga pelikula at sa telebisyon, isang matandang babae na bumahing o tumawa ng malakas at medyo nakaihi. Napakadalas nitong ilarawan bilang isang normal, halos nakakatawang bahagi ng pagtanda, kaya't milyon-milyong kababaihan ang tumatanggap nito bilang kanilang kapalaran. Nagsisimula silang magsuot ng pads para sigurado inaalam nila ang lokasyon ng bawat pampublikong banyo bago umalis ng bahay, at nagsisimula silang tahimik na tanggihan ang mga imbitasyon sa mga aktibidad na dati nilang minamahal, mula sa mga klase ng sayaw hanggang sa mahabang paglalakad sa dalampasigan. Ang pagtanggap sa pagtagas ng ihi bilang isang hindi mababagong katotohanan ng buhay ay isang malaking pagkakamali na hindi kinakailangang naglilimita sa kalayaan at kagalakan ng mga kababaihan. Ang isyu ay hindi isang maliit na halaga na kapalit. Ito ay isang nagagamot na kondisyong medikal na hindi ninyo dapat pagtiisan. Ang mga dahilan at totoong epekto nito, ang pag-unawa kung bakit ito nangyayari, ay ang unang hakbang tungo sa pagbawi ng kontrol. Mayroong 2 pangunahing uri ng incontinence na napakakaraniwan sa mga kababaihan na lampas 60. Ang una ay stress incontinence na siyang nararanasan ng aking pasyente mula sa Baguio. Ito ay kapag ang pisikal na presyon mula sa pag-ubo, pagbahing pagtawa o pag-ehersisyo ay nagdudulot ng pagtagas ng ihi. Ito ay madalas dahil sa paghina ng mga kalamnan ng pelvic floor at ng sphincter na kumokontrol sa pagbukas ng pantog. Ang panganganak, mga pagbabago sa hormone dahil sa menopause at ang epekto lamang ng gravity sa paglipas ng panahon ay maaaring mag-ambag sa kahinaang ito. Ang pangalawang uri ay urge incontinence na madalas tawaging overactive bladder. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang biglaan at matinding pagnanais na umihi na sinusundan ng hindi sinasadyang paglabas ng ihi. Maaaring maayos ka sa isang sandali at sa susunod ay desperadong tumatakbo na papuntang banyo. Nangyayari ito kapag ang mga kalamnan ng pantog ay hindi wastong kumukontrata. Para sa maraming kababaihan, ito ay isang kombinasyon ng pareho. Ang pagbabaliwala rito ay hindi isang desisyong walang masamang epekto. Ang talamak na incontinence ay maaaring humantong sa iritasyon ng balat at mga impeksyon
Dahil sa patuloy na pamamasa, ang takot sa isang aksidente ay maaaring humantong sa social isolation at pagbaba ng pisikal na aktibidad na maaaring mag-ambag sa iba pang mga problema sa kalusugan tulad ng pagtaas ng timbang, pagkawalan ng kalamnan at maging ng depresyon. Tahimik nitong pinapaliit ang inyong mundo, isang iniiwasang aktibidad sa bawat pagkakataon. Mga hakbang upang maibalik ang kontrol. Ang landas tungo sa pagbawi ng kontrol sa pantog ay madalas na mas simple kaysa sa inaakala ng mga kababaihan. Nagsisimula ito sa isang pakikipag-usap sa inyong healthcare provider upang matukoy ang uri at sanhi ng inyong incontinence. Mula doon, maaari tayong bumuo ng isang personalisadong plano. Para sa marami ang pundasyon ng paggamot ay ang pelvic floor muscle therapy na kilala rin bilang mga ehersisyong Kegel. Ngunit narito ang isang mahalagang punto, maraming kababaihan ang hindi tama ang paggawa nito. Ang isang physical therapist na dalubhasa sa pelvic health ay maaaring maging isang napakalaking tulong gamit ang biofeedback upang matiyak na tama ang mga kalamnan na inyong pinipiga. Isipin ninyo ito bilang personal training para sa inyong pelvis. Bukod sa mga ehersisyo, malaki ang maitutulong ng mga simpleng pagbabago sa pamumuhay. Ang paglilimita sa mga nakakairita sa pantog tulad ng kape-alak at carbonated drinks ay makakapagpakalma sa isang overactive bladder. Para sa ilang kababaihan, ang timed voiding pag-ihi sa isang takdang schedule, sabihin na natin, tuwing 2 oras ay makakatulong na sanayin muli ang pantog. Kung hindi sapat ang ginhawa na dulot ng mga konserbatibong hakbang na ito, mayroong mas advanced na mga option. Ang mga medical device tulad ng isang pessary, isang maliit na silicone ring na inilalagay sa puwerta upang suportahan ang leeg ng pantog, ay maaaring maging epektibo para sa stress incontinence. Mayroon ding mga gamot na maaaring mag-relax sa kalamnan ng pantog upang makatulong sa urge incontinence. Para sa mas malubhang kaso, ang mga minimally invasive na surgical procedure ay maaaring magbigay ng permanenteng solusyon, madalas na may napakabilis na recovery time. Isang pasyente ko, isang retiradong guro mula sa Davao City, ang sumuko na sa kanyang minamahal na paglalakad tuwing umaga dahil sa urge incontinence. Matapos ang isang kurso ng pelvic floor therapy at isang low-dose na gamot, nakabalik siya sa kanyang halos 5 kilometrong ruta sa loob ng 2 buwan. Sabi niya sa akin, pakiramdam ko nabawi ko ang buhay ko. Iyan ang kapangyarihan ng pagtangging tanggapin ng incontinence bilang normal. Huminto muna tayo at kumustahin kayo ulit. Napansin ba ninyo na binabago ninyo ang inyong pang-araw-araw na gawain dahil sa mga alalahanin sa pantog? Alam ba ninyo kung nasaan ang bawat banyo sa inyong lokal na grocery store? Kung ang seksyon na ito ay naging nakapagliwanag o nagbigay sa inyo ng pag-asa, mangyaring ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ay hindi nakatulong ang impormasyong ito para sa inyong sitwasyon, paki-type po ang 0. Binabasa namin ang bawat komento at nagsusumikap na gawing kapaki-pakinabang ang aming gabay para sa inyo. Pagkakamali. Ang pagbabaliwala sa mga senyales ng paghina ng pelvic floor, pelvic organ prolapse. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagbabaliwala sa mga senyales ng humihinang pelvic floor na maaaring humantong sa isang kondisyon na tila nakakatakot pakinggan, ngunit mahalagang maunawaan ang pelvic organ prolapse o pagbaba ng matris at iba pang organo. Maraming kababaihan ang hindi pa ito naririnig, ngunit nakakaapekto ito sa isang nakakagulat na bilang ng mga kababaihan na lampas 60. Ang mga sintomas ay maaaring hindi malinaw at madaling isantabi. Maaaring magsimula ito bilang isang pakiramdam ng kabigatan o presyon sa ibabang bahagi ng tiyan na parang may malalaglag. Inilalarawan ito ng ilang kababaihan bilang isang patuloy na pananakit ng ibabang likod o isang pakiramdam ng paghila na lumalala
habang tumatagal ang araw. Ang iba naman ay maaaring mapansin ang isang nakikitang umbok ng tissue sa bukana ng puwerta, lalo na pagkatapos tumayo ng matagal o sa pagtatapos ng araw. Dahil ang mga sintomas na ito ay hindi gaanong nakakaalarma, ang karaniwang pagkakamali ay ang baliwalain ang mga ito na iniuugnay sa pagod constipation o sa mga pangkalahatang sakit at kirot ng pagtanda. Ginamot ko ang isang babaeng nagngangalang Gong Elena, isang 75 anyos na retiradong librarian mula sa Quezon City na nakakaranas ng kakaibang presyon sa kanyang balakang sa loob ng mahigit 1 taon. Nahihirapan din siyang lubusang ilabas ang kanyang ihi. Kumbinsido siyang hindi ito seryoso at nag-aalangan siyang abalahin pa ako tungkol dito. Noong nakaramdam na lamang siya ng isang malinaw na umbok habang naliligo na siya sa wakas, ay gumawa ng appointment na puno ng pagkabalisa ang kanyang boses. Ang nangyayari sa loob at ang panganib ng pagkaantala. Ang pelvic floor ay isang kahangahangang sapin ng mga kalamnan at connective tissue na umaabot mula sa buto ng singit hanggang sa dulo ng gulugod, tailbone. Ito ang humahawak sa inyong mga pelvic organ, ang pantugmatris at tumbong sa kanilang tamang lugar. Sa paglipas ng panahon, ang mga salik tulad ng panganganak, lalo na ang maraming panganganak sa puwerta talamak na pag-ubo, labis na katabaan, at ang pagkawala ng estrogen pagkatapos ng menopause ay maaaring maging sanhi ng paghina at pag-inat ng sumusuportang sapin na ito. Kapag nangyari ito, isa o higit pa sa mga pelvic organ ay maaaring magsimulang bumaba o mag-prolapse papasok sa puwerta. Ito ang nagdudulot ng pakiramdam ng presyon, pag-umbok at kabigatan. Depende sa kung aling organ ang bumababa, maaari itong makasagabal sa pag-ihi na nagdudulot ng incontinence o pakiramdam na hindi lubos na nailalabas ang ihi. Maaari rin itong makaapekto sa pagdumi na humahantong sa constipation o sa pangangailangan na pindutin ang dingding ng puwerta upang makadumi. Maaari nitong gawing hindi komportable o imposible ang pakikipagtalik. Ang pagbabaliwala sa mga sintomas na ito ay nagpapalala sa prolapse. Ang isang banayad na prolapse na maaaring mapamahalaan ng mga non-surgical na option ay maaaring umabot sa isang punto kung saan ang mga organo ay ganap ng lumabas sa katawan, isang kondisyon na nangangailangan ng mas invasive na pag-opera at maaaring makabuluhang makaapekto sa kalinisan at kalidad ng buhay. Ang takot at pagkaantala ni Ginang Elena ay naiintindihan, ngunit kung mas maaga siyang nagpatingin, maaari sana kaming makialam noong mas banayad pa ang kanyang prolapse. Mga mabisang pamamahala at paggamot. Ang mensahe dito ay isa ng maagap na pag-asa. Ang pelvic organ prolapse ay lubos na napapamahalaan, lalo na kapag maagang natugunan. Ang mga solusyon ay iniangkop sa kalubhaan ng prolapse at sa mga individual na sintomas at pamumuhay ng isang babae. Para sa banayad hanggang katamtamang prolapse, ang unang linya ng depensa ay madalas na muli pelvic floor muscle therapy. Ang pagpapalakas ng mga kalamnan na ito ay maaaring mapabuti ang suporta at mapawi ang mga sintomas. Isa pang napaka-epektibo at non-surgical na option ay ang paggamit ng isang pessary. Katulad ng mga ginagamit para sa incontinence, ang pessary para sa prolapse ay isang malambot at natatanggal na device na ipinapasok sa puwerta upang magbigay ng istrukturang suporta para sa mga bumabagsak na organo. Mayroon akong mga pasyente na komportable at epektibong gumagamit ng mga pessary sa loob ng maraming taon na nagpapahintulot sa kanila na manatiling aktibo at walang sintomas. Hinahanap namin ang tamang sukat at hugis para sa inyo at itinuturo ko sa inyo o sa isang miyembro ng pamilya kung paano ito tanggalin, linisin at muling ipasok ng regular. Para sa mas malubhang prolapse o para sa mga kababaihan na mas gusto ang isang tiyak na solusyon ng pag-opera, ay isang napaka-epektibong option. Ang mga pamamaraang ito
ay idinisenyo upang iangat at isigurado ang mga pelvic organ pabalik sa kanilang tamang posisyon, madalas gamit ang inyong sariling mga tissue o isang sumusuportang mesh. Para kay Ginang Elena, pinili namin ang isang surgical repair na hindi lamang nagtama sa prolapse, kundi nalutas din ang kanyang mga problema sa paghihi. 6 na buwan, pagkatapos ng operasyon, bumalik na siya sa pagiging voluntaryo sa kanyang lokal na library at paglalakad kasama ang kanyang aso sa baybayin malaya na sa patuloy na presyon at pag-aalala. Ang susi ay ang makinig sa inyong katawan at iulat ang mga bagong pakiramdam ng presyon o pag-umbok sa inyong doktor. Huwag ninyo itong isantabi. Tumatakay tayo ng ilang malalalim na personal na paksa ngayon at pinahahalagahan ko ang inyong pananatili sa akin. Bago ba sa inyo ang impormasyon tungkol sa kalusugan ng pelvic floor o ito ba ay isang bagay na inaalala na ninyo? Kung nakatulong ito sa paglilinaw ng isang nakakalito o nakababahalang sintomas, pakitype po ang SUS sa ibaba. Kung hindi pakitype po ang 0. Ang inyong pakikilahok ay tumutulong na gabayan ang aming mga talakayan sa hinaharap upang maging mas may kaugnayan at suporta para sa inyo. Pagkakamali F4. Ang pag-iisip na hindi na kailangan ng regular na pagbisita sa gynecologist. Ang panghuli at marahil ang pinakamahalaga na pagkakamali ay ang pag-iisip na ang mga regular na pagbisita sa gynecologist ay hindi na kailangan pagkatapos ng 60. Isa ito sa mga pinakapanganib na maling akala na aking natatagpuan. Maraming kababaihan ang naniniwala na kapag tumigil na ang kanilang regla at hindi na nag-aalala tungkol sa pagbubuntis o pap smear para sa cervical cancer, tapos na ang kanilang relasyon sa gynecologist. Maaari nilang isipin, hindi naman ako sexually active, kaya bakit ko kailangan ng pelvic exam? O normal naman ang huli kong pap smear, kaya't ayos na ako habang buhay. Ang pag-iisip na ito, bagamat naiintindihan, ay may malaking pagkakamali at maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan para sa inyong kalusugan. Ang papel ng inyong gynecologist ay nagbabago habang kayo ay tumatanda, ngunit hindi ito nagtatapos. Sa katunayan, sa maraming paraan, ang mga pagbisitang ito ay nagiging mas mahalaga para sa pangmatagalang kalusugan at maagang pagtuklas ng mga kondisyong nauugnay sa edad. Bakit kritikal pa rin ang mga pagbisita? Ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng mga pagbisitang ito ay 2: pag-iwas at pamamahala. Una, ang panganib para sa ilang mga gynecological cancer, particular na ang cancer sa matrix endometrial, ovaryo at ari vulvar ay tumataas habang tumatanda. Ang mga sintomas ng mga cancer na ito ay maaaring maging malabo. Mga bagay tulad ng pamamaga, ng tiyan, pananakit, ng balakang pagbabago sa pagdumi o pagdurugo pagkatapos ng menopause. Anumang pagdurugo pagkatapos ng menopause, kahit na spotting lamang, ay hindi kailanman normal at kailangang suriin kaagad. Ang isang regular na pelvic exam ay nagpapahintulot sa inyong doktor na kapain ang anumang abnormalidad sa matris o ovaryo at visual na siyasatin ng vulva at puwerta para sa anumang kahina-hinalang pagbabago sa balat o sugat. Habang ang regular na pap smear para sa cervical cancer ay maaaring itigil para sa ilang kababaihan na lampas 65 na may kasaysayan ng mga normal na pagsusuri, ang mga alituntunin ay tiyak at ang desisyon na huminto ay dapat gawin kasama ng inyong doktor, hindi basta-basta ipinapalagay. Pangalawa, ang inyong gynecologist ay ang inyong pangunahing mapagkukunan para sa pamamahala ng lahat ng mga isyu na tinalakay na natin: vaginal, atrophy, incontinence at prolapse. Hindi ito mga kondisyon na karaniwang pinamamahalaan ng inyong primary care physician na may parehong antas ng kadalubhasaan. Ang inyong taunang pagbisita ay ang perpekto at kumpidensyal na pagkakataon upang talakayin ang mga pagbabago sa libido, masakit na pakikipagtalik o anumang iba pang alalahanin na may kaugnayan sa inyong intimate health.
Ito ay isang nakalaang oras upang tumuon sa kalidad ng inyong buhay, hindi lamang sa kawalan ng sakit. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng function ginhawa at sigla para sa lahat ng darating na taon. Ang simpleng solusyon maglaan ng oras. Ang solusyon ay simple at direkta mangako sa isang taunang well-woman visit sa inyong gynecologist o isang women's health specialist. Isipin ninyo ang appointment na ito bilang isang mahalagang bahagi ng inyong pangkalahatang plano sa pagpapanatili ng kalusugan tulad ng pagbisita sa inyong dentista o pagpapakuhang ng blood pressure. Bago ang inyong appointment, maglaan ng ilang sandali upang isipin ang anumang mga pagbabago o alalahanin na mayroong kayo gaano man ito kaliit o nakakahiya. Isulat ang mga ito upang hindi ninyo makalimutan. Magtanong tungkol sa inyong partikular na mga paangangailangan sa screening para sa cancer. Talakayin ang kalusugan ng inyong buto at panganib sa osteoporosis, isa pang lugar kung saan mahalaga ang papel ng mga gynecologist pagkatapos ng menopause, at maging tapat tungkol sa inyong sexual health at anumang mga hamon na inyong kinakaharap. Narinig na namin ang lahat at ang aming tanging layunin ay ang tulungan kayo. Ang mga pagbisitang ito ay isang partnership. Sa pamamagitan ng pagpunta at pagsasalita, binibigyan ninyo kami ng kapangyarihan na magbigay ng pinakamahusay na posibleng pangangalaga upang mahuli ang mga potensyal na problema sa kanilang pinakamaaga at pinakamadaling gamutin na yugto at upang mag-alok ng mga solusyon na maaaring lubos na mapabuti ang inyong pang-araw-araw na buhay. Ang pagpapatuloy ng inyong pangangalaga sa gynecologist ay hindi tungkol sa pagbabalik tanaw sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pamumuhunan sa isang malusog, komportable at masiglang hinaharap. Lubos kong inaasahan na nakatulong ang detalyadong pag-uusap na ito. Na bago ba nito ang inyong pananaw sa kahalagahan ng regular na pagpapatingin sa isang gynecologist sa inyong mga huling taon? Kung sa tingin ninyo ay mas marami kayong nalaman at mas nahikayat kayong mag-schedule ng appointment na yon, pakitype po ang akban sa mga komento. Kung mayroon pa kayong mga tanong o sa tingin ninyo ay hindi ito nauugnay, mangyaring ipaalam sa amin gamit ang isang 0. Kami ay nakatuon sa pagbibigay sa inyo ng kaalaman, konklusyon at ang inyong mahalagang aral. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap, maglaan tayo ng sandali upang pagnilayan ang ating mga natalakay. Winasak natin ang nakapipinsalang mitolohiya na ang mga alalahanin sa intimate health ay isang hindi maiiwasan at hindi magagamot na bahagi ng pagtanda para sa mga kababaihan na lampas. 6. Natukoy natin ang 4 na kritikal na pagkakamali, ang pagbabalewala sa masakit na sintomas ng vaginal atrophy, ang pagtanggap bilang normal sa urinary incontinence, ang pagsasawalang bahala sa mga babala ng pelvic organ prolapse, at ang paghinto sa mahahalagang pangangalaga mula sa gynecologist. Para sa bawat isa sa mga ito, nakita natin na ang pananahimik at pagtanggap ay hindi ang sagot. Mayroong mga epektibo at abot-kayang solusyon na magagamit na maaring maibalik ang ginhawa function at kumpiyansa na nagpapahintulot sa inyo na ipamuhay ang inyong buhay ng lubos. Ang paglalakbay mula sa discomfort tungo sa ginhawa, mula sa pag-iisa tungo sa empowerment, ay nagsisimula sa isang solong matapang na hakbang, ang pagsasalita. Nagsisimula ito sa pagpapahalaga sa inyong sariling kapakanan upang maghanap ng mga sagot at humingi ng mga solusyon. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pag-aalaga sa iba sa inyong mga asawa, mga anak, mga kaibigan, mga komunidad. Ngayon na ang panahon upang ibaling ang parehong matinding dedikasyon na iyon sa inyong sarili at maging pinakamakapangyarihang tagapagtaguyod para sa inyong sariling kalusugan. Ang aking panghuling payo ay ito: huwag hayaang maging hadlang ang hiya sa pagitan ninyo at ng isang buhay na puno ng ginhawa at sigla.
Ang mga isyong tinalakay natin ngayon ay mga kondisyong medikal, hindi mga personal na pagkukulang. Ang mga ito ay kasing totoo at karapat-dapat sa paggamot tulad ng alta presyon o diabetes. Ang inyong katawan ay dinala kayo sa isang buong buhay ng mga karanasan at nararapat itong tratuhin ng may kabaitan respeto at dalubhasang pangangalaga sa bawat kabanata. Narito ang isang mahalagang aral. Kayo ang eksperto sa sarili ninyong katawan. Kapag may nararamdaman kayong mali, pagkatiwalaan ninyo ang pakiramdam na yon. Hindi kayo tumatanda lang. Kayo ay isang babae na karapat-dapat makaramdam na buo malusog at masaya. Mahalaga ang inyong boses. Inaanyayahan ko kayong magsimula ng isang pag-uusap sa mga komento sa ibaba. Naranasan na ba ninyo ang alinman sa mga isyong ito? Nakahanap ba kayo ng solusyon na epektibo para sa inyo? Ang pagbabahagi ng inyong kwento ay maaring maging napakalaking tulong para sa ibang mga kababaihan.